Hindi naman kita matitiis eh. Ikaw naman talaga to ayaw pumunta. Ito kasi, ang gusto ko lang mo talaga, Steph, makatapos ka ng pag-aaral mo, Steph. Bakit ginawa mo yun? Sorry po. Tingnan mo ngayon. Paano ka na? Hindi na matapos yung pag-aaral. Tama ba yung way natin? Apo, Dad. Dire-diretso lang po. Dire-diretso lang. Malapit na ba dito? Apo, ito na po, ito na po. Ah, ito na. O Dito sige, na- tabi saan mo po bro. tayo papark? Papasok po kasi tayo dito. Saan? Dito po papasok po tayo sa kaliwa. Papapasok tayo sa kaliwa. May parking yan. Wala po tayong parking. Wala parking Ano dyan. ba? Single line na. Ano? Dito Kinita? tayo. Oo. Pero kasyan sa sakyan? Hindi po eh. Walang sumpak dyan? Baka masumpak kami dyan. Hindi naman. Wala lang po kasi. Ay, salamat sa Diyos. Step, ganitong gagawin natin, Step. Bali, ituro mo muna sa akin yung bahay, tapos kausapin ko muna yung mama mo, saka kita tatawagan dito, ha? Pagka tinawagan kita, sabay na kayo ng mama mo. Ay, oo, ng biyanan mo, para mag-usap-usap na kayo. Pero para hindi mabigla, ako muna kakausap, okay? Sige. Tara. Sam, sama ka, Sam. Ay! Kumusta? Dad, Ito? apo. Kayo na po muna, Daddy Mama, kasi kinakabahan po ako. Bakit? Nahiya po ako kasi. Nahiya ka? Opo. O sige. Sige, diyan ka lang muna, ha? Paso. Samahan niyo ko, baka gatin ako aso. Ako rin ang kinakabahan, eh. Apo. Dito po ba nakatira yung kapatid ni Steph? Yes po, ako po. Ikaw yon. Pasensya ka na, Ako si Daddy Frankie. Pumunta kami dito kasi tumawag kami sa isang kapatid ni Steph. Pupunta sana kami sa Bulacan. Kaya lang sabi ng kapatid niya, nandito daw sa Dasma at dito daw yan. Yung kapatid mo si Steph? Opo, kapatid ko po. Ate na po. Ate ka niya. Andyan ang mama niyo. Andito po. Nasa kusina po. Pwedeng gusto sana namin makipag-usap regarding kay Steph tsaka kay John Lloyd. Kung pwede namin kayong makausap. Sige po. Tawagin ko lang. Sige po, salamat. Ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat at andito daw ang mama ni Steph at pati kapatid niya. So, tatry natin makipag-usap muna kasi ayon kay Steph medyo kinakabahan siya. So, alamin ko muna yung side nila. Hello, Nay, magandang hapon po. Nay, ako po si Daddy Frankie. Anak niyo po ba si Steph? Opo. Ay, magandang hapon po. Pwede pa namin kayong makausap, Nay, regarding po kay John Lloyd tsaka kay Steph? Salamat. Saan tayo pwede mag-usap, Nay? Pasok po. Pasok. Salamat po. Tara, pasok tayo. Guys, samahan niyo ko. Ayan. Ayan. Magandang hapon po. Ayan. Okay. Pasok. Dito kayo. Ayan. Nay, magandang hapon. Pero bago ang lahat, pwede ko ba idikit to sa inyo? Ayan, salamat. Ayan. Nay, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Pero pasensya na kayo, no? Ako lang muna nagpunta dito regarding po kay John Lloyd tsaka kay Steph. Siguro po napanood nyo na rin po yung upload ni Daddy Frankie. Yan, ako po si Daddy Frankie. Napanood ko po. Napanood nyo po. Kumusta naman kayo dito, Nay? Okay naman po. Ate, ma'am, dito ka po. Okay lang? Diyan? Sige, dyan na lang. Dito ako. Para maganda yung usapan. Nay, kami po, mga charity vlogger. At nagkataon po na si Steph is natagpuan namin sila doon sa may bundok. At naawa ang Team Daddy Frankie. At hindi lang si Daddy Frankie, yung mga taong nakakapanood. At nalaman namin ng kwento na sila pala ay parang
parang nagtanan ganon, parang nabigla sila sa kanilang relasyon. So, gumawa ng paraan ng Team Daddy Frankie para makalipat sila kasi hindi sila safe doon sa lugar na kinaroroonan nila. Opo. Nagawa na namin na ilipat sila, ibalik sila sa mama ni John Lloyd. Tapos yun nga po, may mga ginagawang paraan si Daddy Frankie para magabayan yung mga bata, which is yun po yung anak ninyo, no? So kinausap namin si Steph dahil nakwento nga niya na may tampo kayo at tumatawag daw siya, hindi nyo nasasagot yata or what. Nga po ba nangyari, Nay? Pwede ba ikwento nyo sa akin, Nay? Ano nangyari kay Steph? Gusto ko po, personal talaga sila pumunta dito sa akin. Kasi mula nagtanan siya, hindi na siya nagpakita. Wala. Ngayon po, nakita ko yung video. Sobrang nag-alala po ako. Dahil nakita ko yung sitwasyon ng anak ko. Kaya po gusto ko na talaga sana makita anak ko. Hindi ko naman po matitiis yun. Anak ko yung bunso ko yun eh. Opo. Kaya sana kung pwede gusto ko na siya makita. Sige, Nay. Actually, kasama ko siya, Nay. Dahil yun po talaga pakay namin. Sabi niya, kausapin ko daw muna kayo kasi kinakabahan. Alam niyo po, gustong-gusto niya na kayong kausapin. Kaya lang yung takot niya. So, pinus ko siya na sabi ko, ang magulang hindi matitiis ang anak. Yes po. Yan. So, men, pakitawag si Steph. No? Nga pala, Nay, matanong ko po, ang tatay po ni Steph, nasaan po? Nandun po sa trabaho. Ay, nasa trabaho. Sayang, no? Pero mamaya pauwi na po. Pauwi na rin. Oo. Sige, di bali. Basta importante, Nay, magkausap kayo ni Steph ngayon, no? Para maging bless yung kanilang pagsasama. Yes, Na ano man gawin natin, andyan na eh. Opo. No? Para na lang sa apo ninyo. Opo. No? Gustong-gusto niya talagang pumunta dito kaya lang natatakot siya. No? Kaya po. Ano bang naipakipaliwanag mo nga sa akin, anong klaseng bata si Steph? Pwede ba? Medyo matigas din ang ulo niya, pero mabait na bata yun. Kaya nga sabi ko, tapusin mo yung pag-aaral mo. Kasi may pangarap talaga siya makatapos ng pag-aaral. Opo. Gusto niya talaga makatapos. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit nangyari yung gano'n. Mabilis ang Kasi pangyayari. Siyempre, na ano din ako, sabi ko, bakit na ano siya na nag-asawa siya agad. Eh, hindi pa siya tapos sa pag-aaral. Kaya gusto ko lang man talaga makatapos lang sila. Kasi Ilan po ba sila magkakapatid? 10. 10 sila. Opo. Kaya nga So po, siya ang bunso. siya ang kinakabunso ko po. Anong naramdaman mo na nung naraman mo yung bunso hindi na umuwi ng bahay? Ayun, ay nalaman ko po nag-asawa na daw. Kaya lang hindi naman sila nagpupunta dito eh. Takot sila. Natakot siguro. Oo, yung tinitirahan nila talagang aksidente lang talaga na matagpuan ko sila doon. Opo. Kaya nung nakita ko yung kalagayan nila, talagang hindi ko na nilubayan hanggang sa naikwento nila sa akin paunti-unti. Ayan. So, andyan na si Steph. Ayan na. Nay! Siguro mo eh. Sabi ko sa'yo. Ayaw mo punta dito. Hindi naman kita matitiis eh. Ikaw naman talaga ito ayaw pumunta. Kasi ang gusto ko lang talaga, Steph, makatapos ka ng pag-aaral mo, Steph. Bakit ginawa mo yun? Sorry po. Tingnan mo ngayon. Paano ka na? Hindi na matapos yung pag-aaral mo. Sorry. Upo kayo, Nay. Upo kayo.
Ayan, mga kababayan, mga kabarangay, masyadong emosyon ang mag-ina. Ayan, tsaka si ate. Ate, dito ka, upo ka. Tabihan mo yung kapatid mo. Ayan. Okay, pati ako naiiyak eh, no? Nay, anong nararamdaman mo ngayon, Nay? Nandito na si Steph. Masaya na po. Sana, Nay, mapatawad mo na sila, no? Opo, pinatawad. Hindi naman, wala naman magulang na titiis sa anak O, nila. tama. Kaya nga, sabi ko, Kaya hindi lang siya gusto lumalaw. mo lang talaga sila pumunta rito. Opo. Ba't naman kasi Steph, 'di ba? Hindi kayo pumunta agad dito, yun lang naman pala ang ano ng nanay. Naiiyak kayo. O ngayon mag-usap na lang kayo para maging maganda yung buhay nyo. Kumusta na yung buhay mo? May asawa? Mahirap. Hindi ka ba nahirapan? Nahirapan nga ako. Tingnan mo, nangangayat ka na. Pero alam na, pasensya ka na, no? Hindi ko mapatapos. No? Ganun talaga sa magsimula, Steph. Medyo mahirap. Ginusto nyo yan, ginawa nyo yan. Kaya kailangan labanan nyo. Si ate naman, mga kababayan, si ate, ano pangalan ni ate? Cindy. Napakaganda ng ate, no? Talagang magaganda kayong magkakapatid, no? Ano masasabi mo naman sa kapatid mo? Nalungkot ka rin ba nung ano? Mag-usap kayo magkapatid. Ayun nga po, simula nung umalis siya sa bahay, parang si mama naging malungkot na. Siyempre, bunso po namin yan eh. Mahal na yan. Yun nga, lagi ko sinasabi sa kanya noon, mag-ingat sila kasi hindi naman natin alam kung anong mangyayari. Ayan, tulad nga ngayon, nagkaroon siya ng anak. So, ibig sabihin, nung nagtanan sila, alam mo na. Alam ko po. Ano ko po siya, kami po dalawa, close po talaga kami. Sa akin po siya nagsasabi, ganyan. Alam ko po na may boyfriend siya, pero hindi ko po alam na aabot sa ganun. Na magtatanan po agad sila. Pero nakwento mo sa mama mo agad o hindi? Sinabi ko po sa kanya, parang pinapaliwanag ko rin po kung bakit nangyari yung ganyan, ganito. Paano ngayon yan, Nay? Okay na, napatawad mo na. Ano naman masasabi mo kay John Lloyd? Naipasensya ka na, Nay, ha? Huwag mo sanang iisipin na hindi namin hinarap si John Lloyd kasi may trabaho po. At saka, for safety din kasi sabi niya mukhang mainit yata ako doon. Kaya sabi niya, kami na lang muna ang haharap. Pero huwag kang mag-alala, Nay. Hindi lang po si Steph ang dinala namin dito. Pati po magulang ni John Lloyd. Magulang na lang muna ni John Lloyd ang dinala namin. Kaya gusto ko sana, pati tatay ni Steph, kung maaari sana nandito rin para magkaayos-ayos na. Ayan. So, tawagin ko lang sila, Nay, ha? Sige po. Guys, pakitawag si yung magulang ni John Lloyd. Paredy tayo ng upuan. Pero sige, dito na. Dito May mga, ako na lang po. may mga upuan sa labas, hindi. Hindi, Dito na okay lang. lang po yan. Dito na lang ako. Okay, oblak nyo na. Dito na lang ako, dito sila. Okay, Wait lang. Nay, kaya ko po sila dinala dito, kaya natin sinabi, gusto ko maging maayos lahat. At kinausap ko rin yung magulang ni John Lloyd na gagawan ng paraan kung ano man yung tungkulin ni John Lloyd. Pero hilingin sana namin yung kooperasyon ninyo para na lang po dun sa apo ninyo. Actually, kasama rin yung apo. No? Papasukin natin sila. May, andyan na sila. Ayan na po yung apo nyo. Lola. Po kayo. Opo po. Upo kayo. Hi. Hello. Ayan. Hello. Galing natin po. Tuwa-tuwa ang lola sa apo niya. Sino kamukha? Sino kumukha? Kamukha ng tatay. Kamukha ni John Lloyd?
Wag, be, wag. Wag, bebe. Lola? Lola, Lola? Ayan, di ba? Sabi ko naman sa'yo, Steph, di ba? Pag ipakita mo lang yung anak mo, makita nila yung apo nila, mawawala na lahat ng galit. No? Lola, oh. Naabot na. Wag, bebe, wag. Ang laki-laki na. Ah, ang laki ng bata. Ilang months na? ano? Ilang months na, Tet? 7. Nay, si baby, punta muna kay tita. Mukhang sabik na sabik din si tita eh. Okay? Ayan, tita, kunin ko lang muna yung mic. Step, pakuha yung mic, tapos bigay kay nanay. Okay lang, Nay. Diyan na. Ayan. Ayan, Nay. Salamat sa Panginoon kasi nagkita-kita na po kayo. At salamat din sa Diyos. Nakausap nyo na si Steph. At ngayon, pag-usapan na lang natin kayo po kung anong maganda yung mga plano sa inyong mga anak. So, tay, kayo na pong bahala. Exit muna ako. Bali, ano na lang wala na tayong magagawa niya, nandyan na. Suporta na lang natin kung ano yung gusto ng mga bata. Para yun na lang. So, gabayan na lang natin sila kung ano yung tama o mali na gagawin nila. Kung sa nandyan lang naman tayo sa ating mga anak. Okay lang man sa May request ka ba, Nay? Anong gusto mong mangyari bilang side ni Steph? gusto ko lang na maayos ang pamumuhay nila at gusto ko habang isa pa lang ang anak nila, dapat maikasal na sila Anong masasabi niyo po dun, para tay? sa Kung pagplanuhan, para kasi hindi naman basta pwedeng ikasal lang bigla. Pagplano natin kung para may pakasal sila. At saka sana, Nay, anong oras dating ng asawa niyo po para nakakahiya naman, nag-usap-usap tayo. Pasensya ka na, Nay, hindi namin kayo napasabihan, biglaan po talaga gawa ng medyo busy si Daddy Frankie. Pero kung may time, mag-usap-usap tayo ulit para makausap din yung asawa niyo. Pero ganun pa man, very very thankful talaga kami kasi nakausap at pinaunlakan nyo kami ngayon. Ayan, no? Si nanay naman, Nay, anong masasabi mo ngayon? Wala Pasensya ka na ha. Kung ano man yung nagawa ng anak ko sa kay Steph. sige, okay lang yun. Wala na tayong magagawa, nandyan na yan eh. Pakiusap ko lang na mahalin ni Lord si Steph hanggang sa pagtanda niya. Nakikita ko naman na nagmamahalan silang dalawa. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, hindi sila mga pag-usap masyado. At isa pa, baka magtataka tayo mga kababayan, wala si John Lloyd kasi nagkataon po na may trabaho siya. At isa pa, nung pinag-usapan namin nakaraang araw na sabi kong pupuntahan namin ng magulang ni Steph is nag-aalangan si John Lloyd. Kumbaga talagang sinadya namin na makipag-usap dito, mga magulang lang muna ni John Lloyd para maiwasan natin yung hindi maganda kasi nung mga unang tagpo talaga is medyo mainit, no? So, salamat sa Diyos mga kababayan at napag-usap, naliwanagan at sana ito na po yung panimula na maging maisaayos ang lahat at kung ano man ang request ng magulang ni Steph ay ayon sa magulang naman ni John Lloyd is pagtutulungan na lang kung ano man yung dapat gawin na sana mapakasal sila pero ayon kay tatay is pagplanuhan kasi si tatay po ay namamasada po ng tricycle at hindi ganun kadali para mag-set ng isang kasalan para naman magkaroon ng formal kumbaga na kanilang pag-iisang dibdib at siguro no baka isabay na rin ng binyag ng anak. Although, labas po ako dyan kung ano yung mapag-usapan ninyo. Basta ang Team Daddy Frankie masaya po na nagka-usap-usap na. So mga kababayan, mga kabarangay, pansamantala po siguro si Daddy Frankie magpapaalam para mabigyan natin muna sila ng pag-uusap pa. Kasi alam ko hindi nila masabi yung gusto nila
na sabihin bawat isa sa kanila hanggat nandito ang Team Daddy Frankie. Ayan, so mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat po. Pero, bago tuluyan mamaalam ang inyong lingkod, magpapasalamat muna ako sa ating mga kababayan na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa Team Daddy Frankie.